Ipasasara ang isang dog shelter sa Davao City dahil sa reklamong masangsang na amoy mula sa lugar. Sa Asipulo, Ifugao naman, patay ang isang bata habang 10 ang sugatan matapos mag-amok at managa ang isang lalaki. May unang balita live ang host ng At Home with GMA Regionals TV na si Kent Abrigana. Kent? Susan, nadala sa ospital ang sugatang sospek na nanaga matapos mabaril ng responding pulis. Pero namatay rin siya kalaunan. Nagsimulang mag-amok ang sospek sa isang sitio sa barangay Amdungtog, Asipulo, Ifugao, kung saan 3 ang kanyang tinaga. Matapos ay lumipat ng kabilang sitio ang sospek at muli na namang nanaga. 3 naman ang sugatan. Nagtungo sa barangay hall ang sospek kung saan 4 pa ang kanyang tinaga, kabilang ang chairman. Umabot sa 10 ang sugatan. Ang 5 taong batang lalaki na kanyang nabiktima, binawian ng buhay. Papunta na sa Central, Asipulo Central School yung suspect. Meron siyang nasalubong na isang bata ulit. Tinaga din niya. Tumating na yung tropa, tatagin sana yung isang babae na makikita na nasyak din yung babae, hindi makatakbo. Tinigawan siya, tapos tuloy pa rin, tatagin talaga. So, pinaputukan ng tropa na isa, tapos tuloy pa rin yung kanya na tatagin. So, another shot. Dinala pa sa ospital ang sugatang sospek, ngunit kalaunay binawian ito ng buhay. Ayon sa pulisya, 2 beses nang nakulong ang sospek sa kasong murder at frustrated murder. Siya si Axel, isang aspin na minsang nasagasaan ng sasakyan sa Dakudao, Davao City. Ngayon, masigla na at puno ng buhay si Axel. Gumaling na rin ang kanyang mga sugat at nakakapaglakad na gamit ang kanyang wheelchair. Isa lang si Axel sa daang-daang aso na na-rescue ng Happy Animals Club sa Davao City. Ginabuhat diri is mag-rescue. Then, pagkahuman sa rescue is mag-rehabilitate, magtambal mi sa ila, magpakaon og daghan. Hantod sa maging healthy sila, and then after kung healthy na sila, kay amo na silang ikapon og lagit. Then kung makapon na sila, pwede na pangitaan na mo sila family na i-love din sila forever. Pero nanganganib na mawala ang naging tahanan ng mga aso matapos isyuhan ng closure order ng Davao City Health Office noong October 13 ang nasabing dog shelter. Nagreklamo umano ang isang kapitbahay dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa shelter. Kinandado na ang gate ng shelter at nilagyan ng poster kung saan nakasaad ang detalye ng closure order. Kana sir, bawal na mi mag-rescue. Kana number pinakasakta part dila na mi pwede maka-rescue. Karon kay grabe daghan jud kay mig rescue request. Dili pud mi makapangitag family, di mi ka adoption. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang nagreklamong kapitbahay pero walang tao sa kanilang bahay. Ayon naman sa ibang residente, may naamoy silang masangsang na amoy mula sa shelter, lalo na kung malakas ang ulan. Sometimes na yung amoy samot nagkanang ting-ulan or init. Basig ugma or unyang hapon later, maghulat pa ko sa bad. Okay. Pero so far, may mga meetings na ba ito, sir? Yeah. Isa sa pinaka-high officer is kanang wala mi choice kundi confiscate tanan inyong hayop dire dan idala sa dog pound. Kung sa dog pound sila like sir kay 72 hours biya patsun dayon sila. Kung dili nimo sila ma-claim tanan patsun sa digto clap. Unang araw pa lang ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaliwat kanan na agad ang mga campaign posters sa iba't ibang barangay sa Naga City, Camarines Sur. May mga kandidatong sumunod sa protocols. Pero mailang nasita agad ng COMELEC dahil sa maling sukat ng mga poster. Pat individual 2 feet by 3 feet. Oversize po yan na itong yaw na gabos ng mga kandidato sa roan na pig print sa tarpaulin. Ayon sa COMELEC, isa itong paglabag sa Fair Election Act. Maliban sa oversize ng mga campaign poster, may campaign materials din na basta na lamang ipinako sa mga puno na mahigpit na ipinagbabawal ng DENR sa ilalim ng RA 3571 o ang batas na nagbabawal sa pagputol o pagsira ng mga puno. Ang iba naman, sa poste pa ng kuryente ikinabit na agad na inalmahan ng Kasureko 2 dahil posible daw itong pagsimulan ng sunog. Dahil dito, nanawagan ang COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga tamang protokol para maiwasan ang anumang problema. Balik sa Ifugao, 5 eskwelahan sa Asipulo ang nagsuspende muna ng klase dahil sa nangyaring pag-aamok at pananaga ng isang lalaki at ikinamatay ng isang bata. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa.
Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV. Alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan? Maraming salamat, Kent Abrigana. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.